So kung illegal, kidnapping yun. Walang authority. Ayaw ng akusado. Inaaresto nyo, ayaw. He resisted. Dahil alam na ng taong bayan, Yan. alam na ng buong bansa, na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. Dahil nga nag-alangan sila doon sa galaw nila dito kay Tatay Digong, kaya kanya-kanya na silang kanya-kanya na silang ligtasan ng sarili nila. Kaya nga papasukin natin 'to. Kung meron man kayong nakikita na naiisip na mas aayos pa dito, i-comment mo nga diyan sa baba. Hindi, tanong ko lang, baka mamaya mali rin ako di ba? Baka mamaya meron pa mas malaki. Alright, what's up mga kayon? Welcome back, friends. Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay issue ng bayan nating pag-usapan. Today is March 21, araw ng Friday, weekend dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Unang-una, salamat at lagi kayo nakatutok, nanonood, sumusubaybay, sumusuporta dito sa atin sa Joe Malone TV, ang inyong lingkod. Pati na rin yung mga lokal dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW, mega love shoutout sa inyong lahat. Sorry, hindi ko kayo maisa-isa pero hayaan nyo, magkakaroon tayo ng live session. Hintayin nyo lang, magkakaroon tayo ng live session para nang sa ganun batuhan tayo ng tanong at sumbatan na rin, no? Dahil dito sa gobyerno natin. Okay, shoutout muna natin lahat ng mga members natin. Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Dina Mahos, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Forog, JU Production, and yun na. Maraming salamat sa lahat ng mga members natin. Kung gusto niyo magpa-member, meron naman join button dyan, pa-member na kayo. Para sa mga gustong sumuporta rin, syempre, meron subscribe button dyan. Pakiclick na lang yung subscribe, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, i-click nyo na. Tapos i-click nyo na rin yung bell icon, pati yung all. Maraming salamat sa inyong lahat. Isang bangka tayo. When I say isang bangka, isa lang naman yung patutunguhan natin. Isa lang naman yung goal natin dito. Syempre, walang iba kundi suportahan si Tatay Digong at suportahan na rin si BP Inday Sara. Kahapon, grabe yung mga nangyari sa Senate. Yung hearing, yung about do sa foreign relation ba? Yun, yung Committee on Foreign Chuchu ni Senator Imelda Marcos, Amy Marcos, siya yung chairperson. Grabe, di ba? I'm sure napanood nyo na yun sa iba. Pero dito kasi, babardagulin natin yung mga yan di ba? Okay, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Isang like and share naman dyan sa video natin. Thank you. Ito na, pag-usapan na natin. Sige, total, nandiyan dito na rin lang tayo no? Total, parang kasama na rin talaga dun sa sa trabaho nila yung hindi pag-amin, di ba? Kahit na ganun-ganun na. Alam niyo tayo, ang laki na natin. Di ba? Hindi naman tayo ipinanganak sa hapon. Alam natin kung paano magsinungaling ang tao. Kahit gaano kagaling yan, lalabas ang baho niyan. Kahit gaano professional na liar yan, kahit gaano kagaling magsinungaling yan, makikita natin yan. Unang-una yung statement niya, baliko. Di ba? Ganunan yan. Parang tanga lang, di ba? Halimbawa, yung isang nakaraang linggo, ganito sinabi niya, tapos ngayon, ganito na rin sinabi niya. Kumbaga, walang consistency. Isa yan sa mga tinitignan doon sa mga hearing, kung may consistency yung sinasabi mo. Kaya nga lagi sinasabi nila, naka-under oath ka, baka makontempt ka, di ba? Dahil ang sabi mo, yung statement mo nung nakaraan, ganon. Tapos ngayon, iba na. So, kumbaga, naka-under oath ka. Lagi yan, ina-under oath nila para yun ang ebidensya nila, saka recorded. Ay, grabe, no? Ganun-ganun na lang talaga. Nakakaano, no? Alam ko, ramdam nyo yung gigil kahapon. Ramdam nyo yung pagkadismaya kahapon. Ramdam nyo yung mga taong nagsisinungaling kahapon. Diba? Hindi na tayo bata. Alam natin kung sino yung mga nagsisinungaling. Ngayon, problema lang, parang we cannot prove, no? We cannot prove na to them na oy, nagsisinungaling ka. Oy, paano mo nasabi? Ano ebidensya mo? Wala na. Di ba? Pero alam natin, nagsisinungaling. Di ba? Kasi hindi na tayo matutulong, guys. Una-una, malalaki na tayo para dyan. At marami naman tayo nakakahalubilong tao at alam na natin kung sino yung mga nagsisinungaling talaga. Di ba? Paano natin nahalata?
Syempre, yung true gesture, yung mga statement nila na bali-baliko, daig pa yung lubak-lubak sa may kanto, di ba? So doon pa lang, malalaman mo na nagsisinungaling siya. Di ba? Nagbabakel pa, nag-stutter pa, yung tipong hindi niya alam kung paano yung letrang bibitawan galing sa bibig niya. Di ba? Kasi kung talagang totoo ang sinasabi mo, ng isang tao, ha? Huwag na tayo muna lumayo ng isang tao. Masasabi mo yan ng dire-diretso. 'Di ba? Masasabi mo yan ng dire-diretso. Sa susunod, pag nagkaroon ng hearing ulit, nagkatanungan, kahit balik ta rin yung tanong, ang sagot mo, same lang kasi nagsasabi ka ng totoo. Kumbaga, alam mo yung istorya, hindi ka nag-iimbento. 'Di ba? Ang problema, parang nasa trabaho na rin nila yung hindi pagsabi ng totoo. Kahit na alam na natin na kapwa Pilipino, napakasinungaling at nagsisinungaling to. Okay? So wala tayong magagawa, walang proof. Hindi pwede kasi sabihin na, anong prueba mo? Bago-bago ka ng statement Napanood yun na nakaraan, ganyan ka. So, sinungaling ka. Diba? Parang ang hirap, diba? Ang hirap mag-stand alone nung ganong klase. Diba? Pero tayo, hindi na tayo matutulongkes, hindi nila tayo maluloko. So anong ganti natin dyan? O yun, sa May 12, yun ang ganti natin. Di ba? Yun ang bawi natin. Kaya pagka gusto nyo bumawi, sa May 12, dun, babawi tayo. Okay? Ay, grabe. Grabe yung nangyari, no? Grabe yung nangyari. Hindi ko alam kung ano pa yung, alam mo, mixed emotion. Di ba? Mixed emotion, assorted, kumbaga. Galit, walang disrespect sa gobyerno, disrespect dun sa mga tao, galit, di ba? Nakakainis, di ba? May awa ka doon kay Tatay Digong at talaga nakikita mo na grabe naman talaga yun nangyayari. Di ba? Panoorin mo na natin Hiniling ito. ng Department of Justice sa DOJ sa Korte Suprema na ibasura ang pinagsamang habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na dahil sa motion for recusal ng Office of the Solicitor General na punta sa DOJ ang responsibilidad na maging counsel ng gobyerno sa petisyon. Sa inahaing komento ng ahensya, sinabi nitong moot at walang merito ang petisyon dahil hindi na hawak ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nasa kustodiyan na siya ng International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Gate pa ng DOJ, nasilbihan ng warrant of arrest si Duterte kaya hindi raw illegal ang naging pag-aresto. Ang Korte Suprema, inatasan naman ang mga petitioner na sumagot sa komento ng DOJ sa loob ng 5 araw. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, naghahanda na sila sa posibleng pagharap nila sa oral argument o pagdinig ng Korte Suprema hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulo. You always prepare. We cannot go there unprepared. We have to respect the standing of the Supreme Court. Ikaw mismo mag-appear. Well, if I have to, I will do it. Gate ng kalihim, walang kidnapping na nangyari sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Aminin nyo ba yan? Kidnap dito. Okay. There was no kidnap. It was an executive action to surrender the person with a warrant to the ICC through the Interpol. Ang pahayag ni Rimulya, tinabla naman ng kapwa nitong abogado na si Attorney Salvador Panelo. Matatandaan na base sa kampo ng mga Duterte, hindi nakapagpalabas ng hard copy ng warrant of arrest ang Philippine National Police noong inaresto nila si dating Pangulong Duterte. Hihilain ko yan. Naku maniwala nga, hihilain ko yan. Makikita rin sa kumalat na video na kulang na lang ay kaladkarin ni PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang dating Pangulo para lang maisagay sa plano. Ang warrant of arrest, illegal. So kung illegal, kidnapping yun. Walang authority. Ayaw ng akusado. Inaaresto nyo, ayaw. He resisted. He was against it. It's against his free will. Kaya it's kidnapping. Gate naman ni Panelo, wala sa ICC ang jurisdiksyon ng Korte Suprema kundi sa mga maling gawa ng Administrasyong Marcos Jr. Ito'y kasunod ang pahayag ng DOJ Secretary na malabo nang maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte sakalit lumabas ang desisyon ng kataas-asang hukuman dahil nasa kustodiyan na raw ng ICC si Duterte. Hindi pinag-uusapan ng jurisdiction ng ICC. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ka ba doon sa mga illegal na ginawa ng gobyerno at ng mga opisyalis nito? Wala. Meron. So kung meron kang jurisdiction, pwede mong utusan dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Pag merong habeas corpus, may nagreklamo sa ginawang
illegal na pag-aresto, pagdetini o pag-kidnap sa'yo, kailangan yung gumawa ng mali at illegal, dalhin mo yung nagre-reklamo dito sa amin. So sasabihin nila, Your Honors, wala na po, isinorender na namin. Kung ako ang justice, ano sasabihin ko? Problema mo yan. Sinabi naman ni Remulla na wala silang nagawang mali sa pagpaparesto sa dating Pangulo aminin niyo ba yan? International law raw na sinunod ang gobyerno, gaya ng Republic Act No. 9851 o ang Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law. Ikinonsidera rin daw nila ang naging ruling ng Korte Suprema noon. And in the Cayetano versus Pangilinan case, I think the Supreme Court, in an obiter, already stated that all things that happened prior to a certain date in 2019 are still within the jurisdiction of the ICC. I have no qualms about what we did being right or wrong. I think that we were in the right the whole time. Sa pananaw naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, mali na akusahan ng crimes against humanity ang dating Pangulo kung pagbabatayan ng bilang ng reklamo sa ICC. Akala ko ba libo-libo ang sinasabi nilang pinatay kaya naging crimes against humanity? Nagulat na lang ako na 43 ang sinasabi nila, no? Nasaan yung libo-libong sinasabi nila, no? At paulit-ulit naman nilang sinasabi yan na pinapatay daw ng Pangulo, di umano ang libo-libong tao. Pero nung binasa naman yung akusasyon kay Presidente, ang binanggit 43. Over a period of 8 years, no? So 43 divided by 8, how many is that? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Alam mo, medyo mahaba-haba to. Mahaba-haba yung investigasyon na yan. So, grabe, matanda na si Tatay Digong dun. Di ba? Huwag nila lang ipanalangin na doon abutan yun. Ako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ba? Medyo, sa March 28, malaki yung rally na gaganapin. March 23 pala yung sa Marilake. Pero sa March 28, yung sa Tagum City ata, basta sa Davao, magkakaroon ng malaki ang peace rally doon o prayer rally dahil birthday nga ni Tatay Digong. So, mamaya na tayo magkomento. Mamaya na tayo medyo mas gusto ko yung yung kay BP Inday Sara, yung statement niya. Mamaya na tayo magkomento. Papasukin muna natin na itong isa. Alam mo, papunta tayo dyan Papunta dyan ang sitwasyon natin ngayon. Sa gitna ng sunod-sunod na kilos protesta na nagaganap ngayon, naniniwala si dating National Security Advisor Norberto Gonzales na posibleng sumiklab na muli ang people power. Oras na hindi mapigilan ang galit at pagkadismaya ng mamamayan sa gobyerno. Sa isang eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Gonzales na talamak na ang korupsyon at pamumulitika ng administrasyon ni Marcos Jr. Talaga kababayan natin galit na galit sa mga politiko. Malinaw sa mga kababayan natin yung korupsyon. Ang laki ng korupsyon na nangyayari sa bayan natin, yung pagnanakaw sa mga pondo natin. Malinaw yan. Dagdag pa ni Gonzales, sa kanyang pag-iikot bilang kandidato sa pagkasenador, iisa lamang ang sigaw ng taong bayan, palitan ang mga nasa posisyon, pati na ang Pangulo. Kung makakakita nga lang daw ng isang puwersa na kayang baguhin ang sistema ng politika sa bansa at alisin ang mga tiwaling opisyal sa pwesto, siguradong susuportahan ito ng taong bayan. Dagdag pa niya, nais ng publiko na mapalitan hindi lamang ang mga tiwaling politiko, kundi pati na rin ang kasalukuyang Pangulo. Ganitong pananaw din ang ibinahagi ng dating kadre ng komunistang grupo na si Jeffrey K. Eric Celis. Anya, may malaking posibilidad na muling sumiklab ang people power, lalo na't patuloy ang paglaki ng kilos protesta ng milyon-milyong Pilipinong galit sa mga tiwaling opisyal. Hindi yan malayong mangyari. And it is very evident, very undeniable na nagkakaroon ng tinatawag na groundswell of people's resistance. No namumuo at nagkakaroon ng hulma ang pambansang pagkilos ng mga tao sa iba't ibang sektor, iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Dagdag pa ni Ka Eric, maaring bumilis ang posibilidad ng people power at ang panawagang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung magpapatuloy ang katiwalian sa gobyerno at ang kabiguan ng mga opisyal na gampanan ang kanilang tungkulin. Ngunit anya dapat itong gawin sa mapayapang paraan. Samantala iginit naman ni Gonzales na dapat gawing huwaran ng mga Pilipino ang kasaysayan, ang naging matagumpay na pagpapalit ng gobyerno noong 1986 People Power Revolution. Tignan natin ang nangyari sa kasaysayan natin. Alam mo, ang naging successful na pagpapalit ng gobyerno, ginawa natin noong 1986.
na nagkaroon tayo ng people power, sinuportahan ng mga armed forces natin yung kilos ng mga mamamayan at ang mga puwersa na galing sa simbahan, sinasabi nilang morally correct yung ginagawa ng taong bayan natin. Samantala, kung sakaling sumiklab muli ang people power, iginiit ni Gonzales na malabong makuha ng Pangulo ang buong suporta ng sandatahang lakas. Giit ni Gonzales, hindi tiyak kung saan manggagaling ang suporta na tutulong sa administrasyon. Paalala niya, hindi lamang ang armed forces ang may papel sa usaping ito, kundi marami pang iba't ibang sektor ng lipunan na maaring kumilos. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Alright, ganito yan. Bigyan natin ng komento bago natin pasok si VP Sara. Marami nang nagaganap na peace rally sa iba't ibang dako. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa abroad. May mga nagko-comment sa akin, may mga nagme-message sa akin. Gusto mag-send ng video dahil magkakaroon daw sila ng peace rally sa abroad. Sabi ko, sige, okay lang, isend nyo sa akin para magawa natin ng reaction. Okay, given that, meron din dito sa atin, sa lokal, sa Pilipinas, iba't ibang, sa mga provinces, marami na rin mga individual groups na nagsasagawa ng mga peace rally. Ganito kasi yan. Okay. So yan naman, I'm pretty sure naman, yung mga nasa paligid ni President Bongbong Marcos, nakamonitor yan. Nakamonitor yan. Kumbaga, tinitignan nila kung maaapektuhan na sila. Ano yan eh? Boss, dito sa Tagum City, may magrarally sa March 28. Sige, monitor nyo dyan kung gaano kadami, report nyo sa akin kung ano. So, titignan nila kung alanganin na sila. Ganun lang yun. Titignan nila kung alanganin, kung madami na. Kasi hindi sapat yung yung nasa TV. So, may mga nagre-report dyan. Meron, definitely meron. So, dalawa ang inaalagaan dyan. Yung PNP saka yung AFP. Saka yung iba-iba na rin. Saka yung iba't iba na rin siguro. So, pag yan, dalawa na yan, PNP, saka yung AFP, intact. Opinion ko lang to kay Bongbong Marcos sa presidente, safe pa. Safe pa. So, magwewelga-welga yan, basta ito, intact tong dalawang to, nakasuporta, o welga rito, kanya-kanya. May sa probinsya, may sa ibang lugar, may sa ibang bansa. Ngayon, nakamonitor yan. Pag nagsama-sama yan, pag nagsama-sama yan sa kalsada at nakita ng mga to na nasa paligid ni Presidente na, pucha, mukhang alanganin to, mukhang marami-rami na sila. Ayan, marami-rami na sila. Siyempre, magdadalawang isip na yan. Siyempre, hindi lang yon. Yung iba dyan, hindi naman din, aminin man natin, yung iba dyan, hindi naman pabor, hindi naman pro, hindi naman anti. Diba? Mga nag-iisip na rin siguro yan. O, diba? Ngayon, pag merong isang bumaba dyan at bumaba na yung dalawa, dun magiging posible yung sinasabing pagpapatalsik kaya Bongbong Marcos. Yun ang nakikita natin. Kasi ganun din yung nangyari nun eh. Diba? May bumaba yung PNP. Kasi wala nang haharang. Sino pa haharang kung bababa na rin yung yung mga nasa paligid ni Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, nakamonitor lang yan. Nakamonitor yan. Sa March 28, sigurado ako nakamonitor na yan sa kanila. Diba? Yung malaki dahil nga birthday ni Tatay Digong. Tapos, doon sa statement ni BP Inday Sara, sinabi niya na hindi na nga maibabalik si Tatay Digong. Actually, ganun din sinasabi nila ni Senator Bongo, ni Bato de la Rosa. Ako nga, nauna nga ako nagsabi niyan. Nasabi ko na malabo nang maibalik. Malabo na ibalik. Hindi ako, sinabihan pa nga ako na nagko-comment sa akin na wag daw ako negative. O tapos ayoko pa nga sabihin yung time na yun pero kasi gusto ko rito transparent tayo ang pakiramdam ko na talaga na hindi na maibabalik si Tatay Digong. Yep. Di ba? Hindi sa kanyon. Hindi kasi maraming pwede. Maraming pwede. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Maaring hindi na maibalik sa Tatay Digong ng mas maaga. Okay? Sinabi na rin to ni De La Rosa, Senator. Sinabi na rin to ni Bongo. Diba? Sa mga interview niya. Ngayon, kagabi, kahapon, sinabi na rin ni BP Sara na hindi maibabalik. So, tama nga yung analyzation ko na hindi maibabalik si Tatay Digong. Pero hindi naman porke sinabing ganun na hindi na talaga maibabalik. Kasi may advantage eh. Diba? May advantage. Alam nyo kung ano yung advantage? Mas lalong lumakas yung PDP laban. Lumabas yung mga taong bayan sa kalye nagsisisigaw ng Duterte. Lumabas yung mga nasa ibang bansa nagsisisigaw ng Duterte. Yun ang advantage. O ang nangyayari ngayon niya, mag-e-election. Ito akin lang akin lang. Pwedeng gumagawa naman talaga sila ng paraan doon. Yung mga council ni Tatay Digong, sila BP Inday Sara na mapauwi. Siyempre, papauwi nila yan. Tatay nila yan eh. Di ba? Gagawa ng paraan. Maghalo man ng balat sa tinalupan. Di ba? Akin lang to. Nakita ko lang. Advantage na din kasi to. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, iboto natin to.
Alam ko yung iba sa inyo ayaw kay Kibuloy. Yung iba sa inyo ayaw kay Philip Salvador. Bili mo, piling-pili ni Tatay Digong tong 10. Okay? 12 nga dapat yung pwede niyang i-line up eh. Bakit 10 lang yung pinili niya? Ibig sabihin, piling-pili niya na to. Wala na siyang pinasok na 2 panabla. Sabi niya, okay lang kahit 10, basta piling-pili ko na yan. Pinagkatiwalaan natin si Tatay Digong. Pagkatiwalaan na rin natin yung 10, including Doc Mata. Di ba? Alam ko ayaw niyo yung iba dyan. Mahirap naman, 5 lang ipapanalo natin dyan, palusubin natin sa gera. Ilan yung mga nasa kabila, nasa makakaliwa. Di ba? Kahit na magaling yan, sila Congressman Rodante Marcoleta, sila Attorney Vic, siyempre kailangan pa rin nila ng alay, ng puwersa. Hindi pwedeng 2 lang sila, hindi pwedeng 3 lang. Paulit-ulit natin sinasabi to kasi what gets repeated gets remembered. Kaya dapat paulit-ulit ng sa ganun. Kasi may mga bagong pasok na viewer para ma-gets nila. Kasi marami ayaw eh. Ayaw kay Kibuloy. Wala namang gagawin niya si Kibuloy. Wala namang gagawin niya si Philip Salvador. Given the fact, di ba? Pero pinagkatiwalaan to ni Tatay Digong. Yung count nito matters yan pag pumasok sa Senado. Yung bilang niyan sa Senado, importante yun. Importanteng marami silang lulusob sa gera. Hindi naman pwede si Congressman Rodante Marcoleta lang isabak natin dyan. Kalaban niya, ilan? 23 sa Senado. Diba? Hindi naman lahat yun, maka-Duterte. Diba? O halimbawa, 2 lang sila, Attorney Vic, saka si Congressman Rodante Marcoleta, kasi sila lang yung parang sa tingin natin matunog. Sila lang ipapalusubin natin. Pucha, ang hirap nun. Kahit naman kayo eh. Magkakabarkada kayo, diba? Sabay-sabay kayong pupunta. Kung may ano man yung gimmick na pupuntahan nyo, may event man kayong pupuntahan, may babanatan man kayo, gusto nyo sabay-sabay kayo, di ba? Lahat kumpleto. Hindi ka lulusob ng isa lang, unless matapang ka. Pero syempre, may konsekwensyon. Di ba? It's either matatalo ka o matutumba ka. Ganun lang yon. Di ba? Kaya lagi kong pinupush to. Okay? So, merong advantage. Pwedeng delay yung tactics din sa kabila. O pwedeng talagang hindi talaga makakauwi. Pwedeng ganon, okay? Pwedeng ganon. Transparent tayo rito. Pwedeng talagang nakita na ni BP Inday Sara na talagang hindi na makakabalik. Not now. Pwede, okay? Hindi ko inaalis yun. Pwede. Pwede rin naman advantage din sa kanila. Lalo-lalo na sa PDP. Hindi naman papabayaan si Tatay Digong doon. I'm pretty sure hindi. Diba? Kung dito nga yung kulungan nga natin dito. Saan yung gusto makulong? Kulungan sa Pilipinas, kulungan sa Netherlands. Diba? Ang difference lang, hindi mo kasama yung pamilya mo. Pero at least, pwede silang dumalaw doon. Nagigets niyo ako? Di ba? Nagigets niyo ako? May advantage, may disadvantages. Kaya nga sabi ko, sana matapos na tong eleksyon nang malaman na natin kung ano yung tunay na laban. Kasi wala pa lang to. Preparing pa lang to. Nagpe-prepare pa lang yung PDP laban, nagpe-prepare pa lang sila doon. Kumbaga, dito ka, nagsasagawa pa lang ng planning, strategy. Dito kayo sa kaliwa, dito kayo sa kanan. Pag pumasok tayo, tirahin mo na yung bycam. Ikaw tirahin mo na yung ganito. May kanya-kanya. Sila ganun din. So pagdating ng May 12, kung sino yung mananalo, pak! Boom! Doon ang labanan. Yan. Doon ang labanan. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, ang haba pa, March, April, May. Ilang buwan pa. More or less 2 months. Diba? Yeah. More or less 2 months. So mahaba-haba pa. Nakakainip din sa port ko. Nakakainip. Gusto ko matapos. Pero hindi, okay lang yan. Timing yan eh. Timing is everything. Diba? Talagang matalino si Tatay Digong. Matalino yung team nila. Matalino si BP Inday Sara. Matagal na yan sa ganyan klaseng larangan. Ipagkatiwala na natin sa kanila yon. Alright? Ipagkatiwala na sa kanila yon. Magdasal na lang tayo rito. Yung health ni Tatay Digong, maayos, malusog. Tumagal pa siya. Nang sa ganon, may lipad natin siya, pabalik dito. Imposible namang hindi. Ibabalik at ibabalik yan. Ibabalik at ibabalik yan. Buhay man o patay. Sorry for the word. Pero ibabalik at ibabalik yan. Okay? Kaya nga sana sabi ko, ipagdasal natin yung kalusugan ni Tatay Digong na talagang umayos at maging healthy siya. Okay? Kasi may advantages may disadvantages. At alam kong alam nila yon. At hindi ko alam kung alam na rin to ng kalaban. Siyempre, mas matalino yan. Sila expert, tayo hindi naman Okay? Opinion lang to, reaction lang to. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pwedeng may point ako. Di ba? Nagigets niyo? Okay, panoorin na natin si BP Inday Sara. Grabe, no? Ang update is, nasa loob sa detention, si former President Duterte.
Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. Okay, confirm na yan ha. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns na yon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. So, first question po from Marisol Abdurrahman, GMA News. Sola? Marisol? Wala. Please, can you hear me? Yeah. Loud and clear. Okay, ma'am. Ma'am BP, good afternoon po. Magandang hapon. Ma'am, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Naman. Yes, ma'am. Opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, ma'am, is umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Pinapauwi nga siya ni Tatay Digong lagi. Ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin
karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Siyempre. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. Alright, maraming salamat po, VP. Okay, next question, Red Mendoza, Manila Times. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Do you hear me po, ma'am? Yes, I can hear you, Yes, Red. ma'am. Yes, ma'am. 3 questions. Sabay-sabay ko na yun po, ma'am. Ma'am, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number 2, how much po gagastusin ng pamilya ninyo sa legal defense ni former President Duterte? Number 3, are you going to join na po ba the rallies of the PDP laban coming forward pag bumalik po kayo dito sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Unang-una, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Yun na kasi ang Rodrigo binubuo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas bago iwanan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan, alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Marcoleta, Pondo, Hinlo, Attorney Bondok, Mata, Philip Salvador, Pastor Kibuloy, meron Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang Kibuloy, PDP senator. And meron tayong 4
na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. Pasok si Mata, ha? Pasok si Mata. Yun nga. 10 tayo. Siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Yan yung sinasabi natin. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Alright, yan yung sinasabi. Stop na natin dyan. Yan yung sinasabi natin kanina pa. Okay. Naging advantage din ito para doon sa 10 senatorial aspirant ng PDP laban. At ganito lang ganito lang. I'm sure naman naisip nila to. Di lang ako nakaisip na ito, yung na-advantage to, na ganito. Hindi lang ako nakaisip na ito. Di naman ako expert dyan. I'm sure naisip na rin nila yan. Di ba? Naisip. Baka kasi mamaya may mag-comment Huwag mo i-expose yung yung strategy. Hindi, naisip na nila yan. Malamang, they are better, they are better than me. Naisip na nila yan na ganyan, na alanganin na sila. Di ba? Na alanganin siya. Kaya nga etong sa palagi ko, etong si Senator Amy Marcos, syempre, kailangan niya i-survive yung sarili niya dahil yung bangka nila palubog. Dahil nga nag-alangan sila doon sa galaw nila dito kay Tatay Digong, kaya kanya-kanya na silang kanya-kanya na silang ligtasan ng sarili nila. Okay, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing masama yung ginagawa ni Senator Amy. No. Ano lang 'yon, sa akin lang 'yon. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Ganun lang 'yan, okay? 'Di ba? Pero gets niya 'yan, okay? 'Di ba? Gets niya. So ganun. Kaya nga, papasukin natin to. Kung meron man kayong nakikita na naiisip na mas aayos pa dito, i-comment mo nga dyan sa baba. Hindi, tanong ko lang, baka mamaya mali rin ako di ba? Baka mamaya, meron pa mas malakas dyan, di ba? Alam niyo man dito, transparent tayo. Hindi tayo basta-basta transparent in a way, pero talagang susuportahan natin syempre PDP laban. Bibigyan natin ng benefit of the doubt yung mga yan. Okay? Paki-comment dyan sa baba kung sino pa sa tingin nyo yung mas okay pa dito. Paki-comment nga. Sino? Yung sumbungan ng bayan, yung mahilig makialam ng asawa, yung mga problema ng mga mag-asawa, problema naman ng mga syota, pero yung problema ng bayan tahimik, 'di ba? O, sino pa ba? Wala na akong maisip talaga di ba? Kaya nga tama yung sinasabi ni BP. Alam na ng taong bayan, palitan na natin yung mukha ng gobyerno na to. Biriin nyo naman yung BICAM, di ba? Although tuloy-tuloy naman yung oral arguments niyan sa April. Malapit na pala, no? Grabe naman kasi, di ba? Sobrang talamak, sobra na. Nakakawala na ng respeto, nakakawala na ng tiwala in short. Di ba? Sinasabi ko nga sa mga OFW ko, kung ako lang, bata-bata pa, tas ginatotrabaho ko, yung tripong work from home, putya, kahit saan ako nakatira. Kahit saan ako tumira, abroad, lokal, probinsya, o dyan man sa ibang bansa, pwede ako magtrabaho, kikita ako, di ba? Wala na, medyo may edad na tayo, di ba? Gustuin ko makapunta dyan, mamigrate ko yung mga pamilya ko, pwede sana. Kaso, hindi na ako sanay sa malalamig. Hindi na ako sanay. Sumasakit yung katawan ko, sumasakit yung likod ko sa sobrang lamig. Lalo na yung pagkasasimento. Dati, kaya ko pa, bata-bata pa ako, kahit walang sapin. Diretso tiles, diretso simento, kaya pa pero ngayon hindi na. Grabe. Alright, ayan mo na ang update natin sa ngayon, March 21, araw ng Friday, dito sa ating programa na Issue ng Bayan. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang at click yung bell icon. Tapos sana hindi rin kayo nag-skip ng ads, lalo na kung may time kayo. May nag-comment kasi sa akin, may nag-message sa akin, tama naman daw ako na huwag mag-skip ng ads. Naiintindihan naman daw nila ako. Pero may mga OFW kasi minsan na nagmamadali dahil kulang sa oras, gusto mo kanood. It's okay. If you have time, if you have spare time sa panonood sa akin, huwag kayong mag-skip ng ads. Pero kung may mga lakad kayo, may mga trabaho kayo, and I fully understand that, okay lang kahit mag-skip kayo ng ads. Bigayan na lang tayo rito kasi ganoon naman talaga Ganoon naman ang suporta Suportahan nyo ako, suportahan ko kayo, di ba? Ganun lang. Tapos supportahan syempre yung alam ko naman lahat kayo nandito dahil kay BP Inday Sara, lahat kayo nandito dahil kay Tatay Digong, nakiki-update kayo sa Pilipinas, nakikinig kayo. May ibsan ko man yung pagka-boring nyo dyan sa trabaho nyo, sa negosyo nyo. Maraming salamat na rin dahil kahit papano kumikita tayo dito sa pamamaraan na to. Nabubuhay ko yung pamilya ko dahil sa pamamaraan na to. Hindi man tayo bayaran ng mga politiko na yan, it's okay. Wala naman ako hinihingi sa kanila.
dahil ito naman, kayo yun ang nagpapasahod sa akin. Alright? Maraming salamat hanggang sa muli, Joe Malone TV. God bless po sa inyo lahat.